Nagkakaroon nga ba ng trust issues ang gobyerno sa listahan ng mga benepisyaryo ng ayuda at sa mismong tatanggap ng mga ito? Ngayong may energy crisis ang bansa, ito ang ipinupuntong dahilan ng DSWD kung bakit maraming nagrereklamo sa magulong sistema ng payout. Ang buong detalye tinutukan ni Judea Bernardo. Double time pays. Mga gumigimik lang na naglagay ng pangalan pero hindi nag-claim. Pumila ng sobrang aga o di kaya ay pumila kahit wala naman sa listahan. Ito ang mga itinuturong dahilan ng Department of Social Welfare and Development kung bakit marami umanong nagrereklamo at nagsasabing pangit ang sistema ng ayuda payout para sa fuel cash aid. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Transportation, ipinaliwanag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na posibleng dahil sa listahan na tinawag niyang junk list na nanggaling sa Transportation Network Company at Land Transportation Franchising and Regulatory Board kaya nagkaroon ng problema. We're getting all these lists coming from different sources, and ang promise sa amin was a clean list to operate the payout, pero we're getting really dirty list na nakakatakot kasi, like I pointed out, 2.7 billion of taxpayers' money would have gone to waste. Sinisisi rin ni Gatchalian ang disinformation campaign o ang pagbibigay ng maling impormasyon sa mga payee kaya lalo umanong humahaba ang pila at nagkakaroon ng problema at kalituhan sa ahensya at sa mga tatanggap ng ayuda. Para naman sa mga benepisyaryo ng ayuda, isiniwalat ni Gatchalian na marami umano ang nanlalamang at pumipila ng mahigit isang beses sa kada ayuda payout upang makatanggap ng dobleng halaga ng cash aid. Sinabi namin, 2 days to, pumunta kayo ng alas 7 ng umaga, alas 2 pa lang ho, nandun na sila. So from alas 2 hanggang alas 7, that's another 5 hours of wait. Pero in reality, dapat 7 to 5, you come anytime for 2 days, hindi nyo kailangan mag-antay na matagal. So syempre yung na-interview na 17 hours nag-antay, 5 oras ho doon dahil alas 2 ng umaga nakapila na po sila. So again, Mr. Chairman, I'm not saying that we didn't do, that it's not our fault. Again, for the record, I said, kami every time may kaguluhan sa payout namin, we always say we could have done better, we should have done better, and we will do better. But these are the examples of challenges that we were facing on the ground itself. Napakagulo ng listahan habang may ilang nanlalamang. Ilan lamang ito sa ipinunto ni Gatchalian kung bakit hindi iniengganyo ng ahensya na idirekta ang pagpapadala ng payouts sa e-wallets ng mga benepisyaryo. Aniya, posibleng mawala ng 2.7 billion pesos ang gobyerno kung maipapadala sa unverified payees ang mga ayuda na dapat sana ay sa mga lehitimong tsuper. Mula rito sa House of Representatives, ako po si Judea Bernardo, D Patrol. Maraming salamat sa iyo, Judea Bernardo.